Alright, another reaction video mga kapatid mula rito kay Melvs Castle, no? Basahin muna natin yung title, She to PBBM, pinagbantaan ng gera Pilipinas at US, gegerahin rin pag nakigulo sa Taiwan invasion mga tol. Etong videong panonoorin natin ay mula kay Melvs Castle mga kapatid, samahan ninyo at panoorin to. Pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle, nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At bilang isang Pilipino mga tol na nagmamahal sa bayan, no, samahan ninyo ako mga kapatid at alamin natin ang mga kaganapan. Samahan din ninyo ako magreaksyon at magkomentaryo. Pwede kayong mag-comment sa comment section sa ibaba. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Lahat ng harang makakatikim sa galit at lakas ng China. Wala pang ang gera ngayon sa Taiwan pero mukhang tinatakot na ng China ang makikigulo sa gagawin nitong digmaan doon. Mga tol, mahigit ilang dekada na, 60 taon na siguro na tinatakot ng China itong Taiwan mga tol, pero wala namang nangyayaring gera. Mga tol, no? Wala namang nangyayaring labanan. Ang gustong mangyari mga kapatid ng China is sumuko ng mapayapa itong Taiwan, no? Kasi nga doon sa kanilang art of war, 'di ba? Kung kaya mo namang matalo ang kalaban ng walang nangyayaring gera, mas mainam. Mga tol, no? Kaya biruin mo sabi nga doon sa isang report mula sa Net25 mga tol, sa loob ng 3 dekada o almost 3 decades, etong pinadala ng China na malaking puwersa, ang pinakamalaki daw, no, sa loob ng halos 30 taon. Mga tol, ibig sabihin ganun na. Sabi nga dun kay PMC naman 60 years, 70 years nang pinagbabantaan ng China ang Taiwan. Ganun na katagal mga tol. No, sa tingin ninyo mangyayari pa ba itong invasion ng China sa Taiwan? Di natin alam. Malay mo talagang malakas na loob nila at matapang na sila mga tol. 'Di ba? Tuloy natin 'to. US, Philippines at Japan. Papalapit na kasi ang kinakatakutan ng lahat na giyera sa Asia. 90 Chinese Navy warship at Chinese Coast Guard kasi ay dineploy ng PLA Navy sa paligid ng Taiwan. Sabi nga gano'n, no? Hindi mo na kailangan pang magkamali para malaman mong mali yan. Tignan mo na lamang yung iba, no? Para maging wais ka. Nakikita naman natin mga tol kung ano ang naidudulot ng digmaan o ng gera sa Middle East, no, sa mga bansang dumaranas ngayon o dumaraan ngayon sa matinding mga kaguluhan. Yun ba ay gusto pang pagdaanan ng China? Kasi mga tol, wala sa Taiwan, wala sa Japan, wala sa Pilipinas ang pwedeng maging susi para magbukas ang gera dito sa lugar natin mga tol, no? It's either North Korea na mga baliw din or etong China. Ngayon China mga tol, matagal nilang itinaguyod yung kanilang ekonomiya, matagal nilang pinagsikapang ibangon mga tol ang kanilang bansa. Sasayangin lang ba nila yan para sa isang islang gusto nilang angkinin? Kaya nga mga tol, parang sinasabi ng ibang mga expert, parang malabo pa ata yan, talaga simulan ng China yung gerang yan. Kasi pag kinalaban nila Taiwan, di lang naman talaga Taiwan ang magiging kalaban nila dyan Merong mangingiela, meron at merong tutulong mga tol. 'Di ba? Kung ibang mga bansa nga mga tol na naggegera, akala natin kaya nilang talunin ng 2 linggo o 1 buwan. Umabot ng 2 taon Dahil sa tulong na natatanggap ng mga maliliit na bansang balak sakupin ng iba, 'di ba? Tuloy natin 'to. Walang makakapasok, walang makakalabas. Nagpapanik na ngayon ang Taiwan military. Anong oras man daw kasi ay may sasabog na gulutan. Nagbabala na rin ang Taiwan Defense na pag nagsimula ang gera, maapektuhan nito ang neighboring countries nito katulad ng Pilipinas at Japan. Sure, talaga madadamay ang Pilipinas mga tol dahil napakalapit lang natin dyan. Sabi rito, I think we need to not just closely monitor whether the military trainings will turn into war. 油盐短讯
由训转演、由严转战，而是这样的情况之下，对周遭国家可能带来的这个影响，那还有可能造成的冲击。 Nagsalita na rin si mismong Chinese President Xi Jinping. May panahon pa para sumuko ang Taiwan sa China. At kung hindi ito susuko sa mapayapang pamamaraan, mapipilitang magdeklara ng digmaan ng China kontra sa Taiwan. Huwag na rin raw tangkain pang ipagtanggol ng external forces ang Taiwan. Dudurugin daw tayo ng China. Eto mga kapatid, ayon doon sa isang napanood ko, kapag in-invade ng China ang Taiwan, ito yung mga posibleng tumulong. Siguro yung Amerika magpapadala ng ayuda, ng tulong, armas man yan o mga sundalo rito sa Taiwan. Ganon din na pwedeng tumulong mga tol ang mga allied forces pa ng US, kasama na dyan ng Pilipinas mga tol. Pero yung ibang mga bansa na katulad halimbawa ng India, bagamat na matagal na silang may alitan nitong China, ay hindi siguro basta-basta mangingialam yun o hindi makikisali, lalo na't magkasama sila doon sa BRICS, diba? So hindi natin sila masyadong nakikitang tutulong o makikisali mga tol, at ganun din yung iba pang mga bansang tahimik lang, no? Pero yun nga mga tol, kung ang Ukraine nga ay nahirapan sakupin basta-basta ng Russia dahil sa tulong ng Western countries tulad na lamang ng Estados Unidos mga tol, sa tingin ninyo, no, gaano kasigurado o determinado ang China kalabanin itong Taiwan at dagdag pa ang tulong ng US mga tol at iba pang mga allied forces nila, at na hindi maaapektuhan ang kanilang ekonomiya mga tol, di ba? Direktang pinagbantaan ni Xi ang Taiwan at kapitbahay nitong bansa tulad ulit ng Pilipinas at Japan. We will continue to strive for peaceful reunification. Peaceful reunification mga tol. Kaya yung gera, parang malabo pa talaga. With the greatest sincerity and the utmost effort, but we will never promise to renounce the use of force. Diba? Meron pa rin kasamang pananakot. And we reserve the option of taking all measures necessary. No? Kung sakasakali talagang hindi nila makuha sa santong dasalan, baka kunin nila sa santong paspasan. Pero tandaan natin mga tol, wala pa tayo sa mundong to. Kung ikaw ay nasa 30 years old pa lang, wala ka pa sa mundong to mga tol. Binabantaan na ng China etong Taiwan. Ako 37 years mga kapatid, matagal na gustong makakuha ito ng China, itong Taiwan mga tol. Pero fortunately, no, at buti naman sa awa ng Diyos, wala pang nangyayari talagang gera o kaguluhan. Puro paninindak, puro pananakot. Ibabalandra ng China yung kanilang puwersa, ipaparada nila paikot ng Taiwan. Baka sakaling mangatog yung presidente ng Taiwan at isuko na lamang nila yung kanilang kalayaan, yung kanilang teritoryo mga tol. Biro ang China. Gegerahin nila lahat ng harang sa pananakop na gagawin ito sa Taiwan. Yan. Pero papaano kung walang papalabasin sa Taiwan? Papaano na lang yung kalahating bilyong mga Pilipino OFW doon? Nako. Kasalukuyan na nga itong tinututukan ng AFP at naghahanda na sa posibilidad ng gera. What undermines peace and stability across the Taiwan Strait are the activities by Taiwan separatists. Isinisi sa Taiwan mga tol yung peace and stability, samantalang sila nga itong nagpapadala ng puwersa sa Taiwan Strait. And the connivance and support of external forces. 坚持一个中国原则是维护台海和平稳定的关键所在。中国将坚定捍卫 Talagang para sa kanila China ang bukod tanging mabait sa lahat no. 国家主权和领土完。 China will firmly defend its national sovereignty and territorial integrity. My goodness talaga. 至于你提到红线，台湾问题是中美关系中第一条不可逾越的红线，这是我们的一贯立场。
Nangako naman si Defense Secretary Lloyd Austin III na proprotektahan nito ang kaalyadong bansa sa Asya. Sa gitna to ng kakaharaping digmaan ng Taiwan. The PRC is the only country in the world that has the intent and increasingly the capability to change the rules-based international order. And so we want to see this region, this area remain open to freedom of navigation and the ability to fly the skies and international airways whenever we want to. We want to see that remain. Mapapatanong ka na lang talaga, ano bang meron sa Taiwan? Bakit gustong-gusto tong sakutin ng China? Ano sa palagay niyo? I-komento sa baba. Ano sa tingin ninyo mga tol, no? Ano ang napanood natin dati dahil nga daw dun sa chip na yon na isa sa mga dahilan kung bakit hindi basta-basta magawang galawin ng China itong Taiwan dahil dun sa microchip na ginagawa rito sa Taiwan na walang karelyebo o hindi pwedeng gawin sa labas mga tol at yun ang pinoprotektahan nila. Ewan natin mga tol kung totoo pero ano sa tingin ninyo kung bakit hindi nila basta-basta kayang magalaw to at siguro yun din ang ipinag-iinteresan nila para makontrol nila kasi itong microchip na to kailangan talaga yan ng buong mundo mga tol lalong-lalo na sa mga military, no? Anyway, comment ka na lamang sa ibaba hanggang sa muli mga tol. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.